Sandigan Bayan. So, ang tanong natin, so this one is malware, criminal case mga ka-clear. Pakita ko ha. So, kung sinampa ito sa Sandigan Bayan, imagine mo nga clear yan. 2016 to, di ba? Nakita niyo yung news ha? Nakita natin yung news na pinapasampahan 2016. Sabi dito, the Anti-Graft Agency ordered the filing of criminal cases against the senator and 9 other respondents before the Sandigan Bayan. So most probably, nag-file din ng motion for reconsideration dito. Baka nag-file din ng motion for reconsideration dito. Sa criminal case. Dalawa yun eh, admin saka criminal case. Or pinagsabay, ganito yan, pwedeng ganito eh. Pinagsabay, yung motion for reconsideration, hiwalay lang yung admin sa criminal case kasi pwede yun. Sa isang complaint mo, nakalagay na yung mga criminal complaints, pati yung admin, kasi pinaghiwalay, so nag-file siya ng motion for reconsideration for both complaints or cases. Pero mga ka-clear, bakit umabot pa daw ng 2019 na na-dismiss? Ito, July 19, 2016 yun. Okay? So, mamaya ko na, sige, medyo ano yun natin ha. Continue lang muna natin news, saka ko sa inyo i-discuss. Bago tayo dito pumunta sa legal na aspeto. Tingnan lang natin yung pinakakwento. Inilabas niya rin ang clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasiba kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. Nako, yun na, di ba? So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Yeah, kaya nga di ba naghahanap tayo, especially ng criminal case. Pero lumabas kasi dito sa news mga clear, di ba nag-MR. So kaya hindi mo na daw gagalawin ni Conchita Morales, Carpio Morales, tama ba? Yung dismissal papunta sa Senado dahil nga may motion. Ang problema, wala na tayong balita doon sa motion. Pero may criminal case. May criminal case kasi. So ano nangyari? Kung 2016, ito nirekomenda for filing, nag-MR siya, mga ka-clear, kasi ganito yan. So dapat matanong dito, ano ang ginawa nung panahon na yon, di ba, ni Conchita. Tingnan ko lang kung kailan ba na na-appoint ha. Wait lang, as ombudsman. Wait lang po. Wait. Kailan siya na-appoint? Pero sabi ni Attorney Florin Hilbay na dahil hindi na ginawang public yung decision, nobody got to question this decision, making it null and void. Tignan muna natin, Adormia Laure. Tignan natin ha. Tignan ko lang kung kailan to na-appoint. When ba na-appoint si Martires? Nahanap ko. Well, lang. Makita yung year. Kailan siya? 2018. 2018 siya in-appoint. So, dapat malaman natin, mga clear. Ito lang naman. Dapat malaman natin kung kailan ba, di ba, nag-file ng 2016 eh. May motion for reconsideration. Ano muna ang ginawa nung panahon ni ex-ombudsman, former ombudsman, Conchita Carpio Morales? May naging decision ba sila? Kasi, di ba, siya yung nagmamadali na patanggal itong si Joel Villanueva. So kung 2016 to final at hindi questionable yung timely filing, diba? Within the period of reglementary period na file. So mukhang hindi kinwestiyon yon ni ombudsman. So alis na tayo sa issue niyon. Ang tanong natin, kung 2016 na file ang MR,
So, yung news natin is December eh. December. So, may MR. Anong ginawa muna nila Conchita Morales? May decision ba sila? Wala silang decision? Ano? Kasi 2019 na decision to eh. Criminal case yung lumalabas, mga ka-clear. Ulitin natin Ulitin natin yung... okay. Saan yung picture? Wait. Nasaan yung picture? Ito. Okay, dito. Yan. So, ulitin ko kung ba't ka nasabi na criminal case, ayan kasi malversation of public funds, falsification under Article 171, revised penal code, malversation through falsification, and violations. This is criminal case. So, nasaan yung sa grave, nasaan yung kung saan siya sinibak? Ang case ng administrative case ay hindi yan. Merong separate yan. Saan na ba yung aking news dito? Okay? Grave abuse. Kailangan natin makita. Wala agad. Kailangan. Ba't nawala? So makita nyo, yung malversation is criminal case. Yung pinatanggal siya, it's the administrative case. So, nasa na ba? Ito ngayon, yung isa. Na sinasabi natin kung saan siya dinismiss. Yan, Yan, dito. Guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service. So, yung na-dismiss yun, yung na-dismiss na case na pinakita ko sa inyo, hindi ito. Although, related siya, siyempre, kailang hiwala ito. Isang criminal case, isang admin. Okay? So, tingin ko dapat hanapin yung kopya kung ano ang naging decision dito sa MR nito. Sa MR ng admin case, kung saan siya pinadidismiss. Kasi yung pinakita niya is the criminal case. Okay, sabihin nila walang basis na siya ay sampa ng criminal case. Pero pwede naman, iba naman kasi yung ipuprove mo pag admin eh. Diba? Hindi naman siya sinabing beyond reasonable doubt, wala siyang kasalanan. Diba? So, dapat mahimay yon, mga clear. Mahimay. Kung pwede siya i-dismiss kasi meron siya naging issue dito. O all throughout, lahat ng case, all the cases, including administrative case, ay dapat ma-dismiss dahil sinasabi peke ang kanyang pirma. Okay? Pero, mga ka-clear, ito kasi yun. Kita nyo 26 final, yung motion for reconsideration, ito kasi siya. Okay? Nakita ko lang sa inyo. Okay. Yung rules. Sa inyo. So, bakit hindi ito lumalabas na napunta sa sandigan? Ba't hindi na i-forward? Yun yung lumalabas eh. Kasi ang nag-dismiss, mga ka-clear, si ombudsman pa. Ombudsman Martires pa nag-dismiss no criminal case na supposed to be ay in-order na ni ex-ombudsman Conchita na i-file sa Sandigan Bayan. Assuming, i-assume natin na may MR. Okay? Ito kasi yan. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung rules para mas mabilis. Mahirap kasi puro magbasa tayo ng rules. Ito na may galing sa ombudsman. Office of the Ombudsman. Okay? Dera ng Pilipinas, may kanilang logo of frequently asked questions. Dito tayo sa MR. Okay? Okay. MR tayo, criminal case, mga ka-clear. Yes, can of the resolution of a criminal case be filed with the Office of the Ombudsman? Yes. Okay? Again, meron in order si ex-ombudsman Carpio Morales na isampa yung criminal cases. Okay? So, pwede mag-MR, di ba? Yes. Only one motion or investigation of an approved order or resolution shall be allowed. The same to be filed within 5 days from notice thereof. Dito, wala pa ako nakikita so far na news na nag-MR siya. Hindi ko nakita kasi nakita nating MR yung sa admin. Di ba?
Okay? Natin, ha? Okay, sige. Nasaan na ako? Tignan natin. Assume natin na may MR I-assume natin na may MR, ha? Dapat na-file yan within 5 days from notice thereof with the ombudsman. Paano sa ombudsman? Or the proper deputy ombudsman as the case may be with corresponding leave of court in cases where information has already been filed in court. So, di ba? Dapat 5 days lang. Dapat na-file na agad to. Etong tanong. Will a motion for reconsideration bar or stop the filing of the corresponding information in court on the basis of the finding of probable cause in the resolution subject of the motion? Diba? Mag-EMR ka eh. Diba? Nag-EMR ka. Kasi in-order na. Tandaan natin, in-order na mag-file. So, nag-MR ba siya dito? Okay? Ang filing of the motion for reconsideration investigation shall not bar. So kahit may motion ka for reconsideration na file ko for the criminal case, diretso pa rin yun sa court. Sa Sandigan Bayan. Diba? So ang tanong natin, ito lang mga tanong dito mga clear. Sige, may order ka for dismissal, so definitely may resolution ka doon sa admin. Si ano to Conchita Morales to, Carpio Morales. Meron siyang resolution sa admin case. Now, dito, tignan natin. Okay? Balik tayo dito sa news. Okay. Kaya dapat ito, busisiin talaga mga ka-clear. Okay? Dito, ayan ito may order, di ba? Dismissal. So, may order. And now, the dismissal order against Villanueva approved after the ombudsman found him. Yan. For supposed misuse of the PDAP, okay? The senator is set to face trial before the Sandigan. Ito na mga clear. The senator is set to face trial before the Sandigan Bayan for 2 counts of violations of Anti-Graft Corrupt Practices Act and Republic Act 1319. 1 count each for the malversation of funds and malversation through falsification of public documents. So meron na, nakaset na siya to face trial. So nasa court na to, nasa Sandigan Bayan na to. So dito, naputol yung kwento kasi yung 2019 na pinakita na order ni Senator Villanueva is about the criminal case. Anong nangyari? Diba? Ano nangyari? Kung supposed to be nakaset na to for trial sa Sandigan Bayan, based dito sa article na to, mga ka-clear. Diba? Ano nangyari sa criminal case? Ba't parang putol yung records? Also included in the charge sheet are former DA Secretary and now Bohol Representative Arthur Yap, Villanueva staff Ronald Samonte, DA employee Delia Ladera, NABCO representatives Alan Habeliana, Romulo Revelo, Maria Julie Villaralvo Johnson, Rodora Mendoza, Maria Nines Guanizo, Aaron Foundation, and ito ano nangyari dito? The charges against Villanueva stem from the supposed irregularities that the Ombudsman found regarding the utilization of 10 million PDAP allocation that the Department of Budget and Management released on June 10, 2008 for the implementation of agri-based livelihood projects in various congressional districts in Region 11. Diba? So, nakita dito ng ombudsman, upon investigation of the ombudsman na hindi pa kay Martinez, show that not a single name of the purported list of beneficiaries was registered voter or resident of the province where the project was supposedly implemented. Local officials also certified to the absence of any agri-based livelihood projects implemented by AFP. Diba? So, anong nangyari sa criminal case? Kung supposed to be, ito ay nakaset na to face trial before the Sandigan Bayan. Diba? Bakit nagawa pang i-dismiss ni Ombudsman, ex-Ombudsman Martires,
itong criminal case. Diba? So dapat, and at the same time, mga ka-clear, dapat, diba, kung naka-file na to sa court, dapat yung motion for reconsideration with leave of court na yan. So, ano nangyari? Kung may leave of court yan, ibig sabihin, dapat pagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan yung motion niya for reconsideration. So, dapat malaman natin, ito mga ka-clear, dapat malaman ito. Ano nangyari sa criminal case ni Joel Villanueva? Kung ito'y nakaset na for trial sa Sandigan Bayan, nagkaroon na ba ng record sa Sandigan Bayan? Kung nagkaroon na ng record sa Sandigan Bayan, so dapat yung motion for reconsideration niya is with leave of court. Ba? Kung may leave of court yan, dapat may record rin sa Sandigan Bayan yan. At tignan natin, kung may resolution sa Sandigan Bayan allowing him na yung motion niya for reconsideration ay ma-decision na ng ombudsman. So, dapat maganda at makita rito yung paper trail. Diba? So, without that, magkakaroon ng question. So, pinakita ko sa inyo, kasi kahit meron motion for reconsideration, base sa rules, hindi ito napapahinto ang pagdinig sa korte. Unless with leave of court. Kasi kung naka-file na Kasi nakita dito na sa news, set for trial. So, dapat makita natin talaga kung ito ay may resolution ng ombudsman at ibinigay na yung resolution sa Sandigan Bayan at sa Sandigan Bayan is supposed to be nakaset na for trial. Okay? Ngayon, kung nakapag-MR siya on time at na-file yung case sa Sandigan Bayan, dapat with leave of court. Ibig sabihin, hihingi ka ng permiso, parang is a motion for reconsideration with leave of court. So, para mag-a-ask ka doon sa Sandigan Bayan to allow na yung motion niyo for reconsideration ay mag-continue na dinggin ng ombudsman. Without that, dapat hindi kumilo si Martires kung hindi inaalaw ng Sandigan Bayan. So, dapat makita lahat ang papel na to kasi parang walang nakaalam. Diba sabi ko sa Makli, hinahanap natin nung nakaraang araw kung ano nangyari sa criminal case kasi we're talking of only admin case. Pero bakit yun na nangyari? Tingnan natin Ito, ang daming pang question mga clear. Sabi dito, ito maganda to. I-highlight ko na yan. This is, Martires reverse ombudsman's dismissal of Joel Villanueva in secret. Pero ang pinakita niya, mga clear, hindi ko alam kung may pinakita pa siyang dokumento, yan lang yung pinakita is the criminal case. Hindi yung dismissal na ginawa ng ombudsman. So again, magkaiba yung dismissal para sa admin proceedings, yung pinakita ng decision about malversation of public funds, that's criminal case. Kasi wala. So tingnan natin, ano nangyari doon sa admin case na for dismissal. Okay? So sabi dito, even to reporters covering the constitutional body like that ombudsman, hindi daw ito nadinig. Martires' decision that cleared Villanueva was unheard of. Diba? Kasi sa mga ombudsman, sa Senate, may mga reporters dyan alin na ba? Sa Supreme Court, may maglalabas na decision, di ba? Ina-announce. Or at least, di man sila mag-announce, wala man silang press briefing, meron silang ibibigay na decision, saka yun isusulat ng mga reporter. Pero ito, walang nadinig. But the Office of the Ombudsman under Martires did not publish details even of other cases. Hindi pala naglalabas. Delikado naman pala to. Hindi naglalabas. Parang meron tong violation, mga ka-clear. Okay. Hindi pinapublicize, pero kaya nga may reporter dun Pero dapat all parties should be notified. All parties to the case should be notified. Kahit hindi mo na ipapublish sa dyaryo yan or sa media. Okay lang yun kasi they are not party to the case. Pero yung parties to the case, they should have been notified. Otherwise, mga ka-clear, hindi siya magiging valid yung decision na yon. Wala valid yung decision but yung counting ng time to file the necessary let's say appeal hindi siya tumakbo kasi hindi notified yung other parties.
So, kakount lang yung period to file, let's say, period to file another appeal. Kakount lang siya kapag notified na siya nung decision na yun o resolution. So, yun lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it is a surprise secret decision, sabi ni ombudsman. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet throughout the years. Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam nyo ba yan? Alam niya ba yun? Okay? So, abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Nandun sa system na na-dismiss ko yun. So, itong gagawin natin, itong dapat mangyari, mga kid. Dapat matrace yan, kahit nasa system yan, pero kung yung other parties ba, natanggap nila. Kung nakatanggap yan. Sabi pa dito, siguro may kopya nun si Senator Villanueva. Binigay ko kay... Ay, binigay pala. Binigay kay Senator Joel. Ayan naman ay binigay sa complainant. Ayan naman ay binigay sa complainant. O, dapat makita to. Tapos binigay kay Joel, kay Senator Joel. Wala akong sikretong ginagawa sa akin trabaho, lahat nakabuyang-yang. Ah, ito nga sabi, hindi ka nagpa-publicize eh. You know. But well, the Office of the Ombudsman never, under Martes, did not publicize details even of other cases. Di ba parang hindi siya naging SC Justice? O yan lang tingin ko dapat makita at ma-check talaga. Di ba? Ma-check talaga kung talaga sekreto to, nabigyan ba yung proper parties, ano nangyari doon sa motion for reconsideration, doon sa admin case, walang lumalabas kasi decision, ang lumabas na decision na dismiss ay yung criminal case. Okay, bakit nagkaroon ng decision in criminal case? So, sinabi sa news na nakaseta to for trial sa Sandigan Bayan. So, dapat ma-check din yung sa Sandigan Bayan kung meron bang motion doon na i-allow na yung motion for reconsideration madinig pa ng ombudsman. Pero bakit ang tagal? Ito lang sa akin 2016, pinaset for trial ng Sandigan Bayan. Bakit 2019 lang na decision na ma-dismiss yung criminal case? Anong ginawa kung may motion for reconsideration sa criminal case? Kung meron na, kasi wala na banggit sa news. Kung may MR dyan, ano munang ginawa ni ex-ombudsman Conchita? Saka yung sa motion for reconsideration, doon sa administrative case. Bakit umabot pa ng 2019 para mag-decision si Martirez? Diba?